Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Hi, Ronald さん。よろしくお願いします。よろしくです。もう一回言ってもらって。Ano pa? Wait lang, naglalag ako. Naglalag po kayo? Okay po. Paulit nga po. はい、こちらです。Kusari. はい、腐るですね。Kusari. 腐る。Ano po ang 腐る? Parang babaho, ganun? Ano ba yun? Hindi rin. Pwede rin po babaho at meron po tayong manipis. Mapanis po. Mapanis din. Hi. So this, tulad po ng sabi po ni Japanese Sam, pwede rin po nabubulok. Hi. Hi, so kung meron po tayong kusaru, meron din pong Kabiga hairu. Haeru ですね。カビが生える。Ano po ang kabiga haeru? Kabiga na nag Uod. Di rin. Kaunti pa pong Micro po siya. Micro. Parang ano bang tawag dun? Germs? Imagine nyo po isang tinapay po. Ang tagal nyo na pong hindi kinakain. Ano pong mangyayari po sa kanya? Parang ano ba yun? Mamumulak ka ba yun? Meron na pong sagot na English sa baba. Molds ka. Meron na rin Tagalog. Hi, molds. O kaya naman po, amag po. Ano po? So, pag sinabi pong, ang kabi po is amag. Haeru, magkakaroon siya. So, ibig po sabihin, kabi ga haeru, magiging magkakaamag. O kaya naman, pwedeng sabihin na, magkaroon ng amag. Ganun. So, des. Yung haeru is magkaroon ng amag. Hi. そうなんですよ。はい。では、次行きましょう。変な匂いがする。変な匂いがする。Parang Nyoyなんだっけ? Nyoyがする. Parang babaho. Parang ano ba yan? Ang tawag dun? Hen na nyoy? Hay. Ano po ang hen? Yung parang hen mean ka ng ano ba ang tawag dun? Parang hindi ka parang hindi ka tanggap-tanggap. Ano ba yung tawag dun? Marami na pong nakasagot sa baba. Mayroon po Tagalog, mayroon po English. Kakaiba. Hi. ang galing-galing. Natutuwa ako sa tawa ni Ronaldson. Para naaalala ko si Gambarikson. Hi. Henna means is kakaiba. So, kakaiba nga. Ano po ang niyoy? Amoy po. So, des. Pag sinabi pong henna niyoy ga suru, kakaibang amoy pa. So, des. Magkakaroon ng kakaibang amoy. So, des. Henna niyoy ga suru, magkakaroon ng kakaibang amoy. Hi. Okay. Hindi, mali ang ang translation. Ano po to? Hindi po magkakaroon kundi henna niyoy suru wa may kakaibang amoy. Hindi po magkakaroon ng ibang amoy. Sandali lang po May kakaibang amoy. May kakaibang amoy. Ito po ang tamang translation niya. Hi. Hi, may kakaibang amoy po. Ano po? Hi, so go po tayo. Kung meron pong, dito po, niyoy po ang ginamit pong word po, niyoy. Meron po tayong tinatawag na
Niao, ano ba yan? Nio? Niyou. Ano po siya? Nioってあれな。Rainbow Star さん、カビが生まれるも大丈夫ですよ。わかんないな。にお匂う。それは難しいな。 Dictionary form po is 匂い。Ngayon, Ah. niyow. Ano na po to? Parang magkabagay? Ano ba yan? それniyaw ka na. Niyaw ka. Sigaw ka. Magkasing ano tunog, pero ano, magkaiba po sila. Pag sinabi po niyow, magiging? Mga amoy ka. So des, mga moy. Hay. Hay. Tayo desu yo. Meron naman po tayong salitang Kimochi ga warui. Hay, ano po ang kimochi ga warui? Parang nandidiri. So desu Nakakadiri. ne. Ganun. So des, kimochi ga warui. Pwede, actually po, nakakadiri, meron din po siyang iba pong meaning. For like, Diring. example, ano, ang sama ng pakiramdam ko. O kaya, nasusuka ako. At this time po, kadiri po ang gagamitin natin dito. Ganun. Okay. Hay, kadiring, ano po ito? Ikimono? Hay, ikimono. Ikimonoってなんだっけ? Parang, ano ba yun? Bagay na... Ano po ang kanji na ito? Umariru. Umariruってkanji desu yo ne. So, ibig po sabihin, Parang... buhay. Buhay, oh. Buhay na? Buhay na... bagay? Ganun? Hay, so ibig po sabihin, may buhay yung tinutukoy po dito. Okay. Kaya, magiging, Kadiring nila lang. so des, ikimono means nilalang. Ano po? Kasi hindi niya naman po in-indicate kung ito ba ay animal o kaya naman tao. Hay. Kaya, kimochi ga warui ikimono, magiging kadiring nilalang. Hay. So, go po tayo sa next natin. Ito po tayo. Are? Kimi ga warui. Hay. Kimi ga warui. Ano po siya? Kimi ga warui. Parang... Kimi ga warui. Parang ano ba yan? Anong tawag dun sa Tagalog? Guys, tulong po tayo. Hindi ba ikaw ay masama? Hindi ako masama. Rainbow Star song. So, ganun. Pakiramdam? Parang pakiramdam mo ay, ano ba yun? Parang, kibi. Pwede rin po Diba ibang- nakakakilabot. Sabi po ni parang- Ching Chang Susang. Hay, medyo kapag nakakita po kayo ng bagay na hindi ka panipaniwala. Ano po? So, magiging Nakakatakot? nakakatakot o kaya naman po kasi yung nakakakilabot po torihada ga tatsu na po yun, kinikilabutan na po kasi siya. So, appropriate po dito is nakakatakot. Hay, nakakatakot, magkakaroon ng na, then nakakatakot na, Nakakatakot na nila lang. hay, kimi ga warui ikimono. Hay, ano kaya yung nakita niya? Opo, maybe ghost tulad po ng sinabi ni White Rabbit San. Hay. So, go po tayo. Okay. Kimi. Next po natin is, 新しい友人 yu, 友人 hay, atarashi yujin. Ano po ang atarashi? bago. Ano po ang yujin? 友人ってなんだっけ、taong よってわかんないな。
po siya, pero anong klase pong friend, guys? Anong klaseng kaibigan siya? May nakasagot na. Close? Close na kaibigan? So, close friend po. So, ibig po sabihin, bagong close friend. so, des, bagong close friend. So, guys, tingnan niyo po. Eugene po dito, Eugene means close friend. So, pag sinabi naman pong Shinyu, Shinyu. Okay na yun. kanina close friend, ngayon Shinyu. So, this no is ang best friend. Hay, yung pang pagkakaiba po nila po, pag sinabi pong Eugene, close friend. Pag sinabi pong Shinyu, best friend. Hay, pag sinabi pong tomodachi, Friend. so this friend. Hay, so I didn't sang kumbawa, na ano po ako kung lalagyan ko po mo ng matalik na kaibigan. Kasi pag sinabi po matalik na kaibigan, parang pwede rin siyang as a close friend. Sabi ko pong ganyan. Kaya in English ko na lang para ma-identify yung pagkakaiba nila. Hay. Hay. Dewa, sige ikimasu yo. Last na po ito sa ano niya, reciting niya po. Hay, Ayashi otoko. Ayashi otoko. Ang otoko po, ano po ang otoko? Lalaki po. Ano po ang ayashi? Ayashi parang ano ba yan? Parang ayashi, parang may hinalang kang na parang may nag-ano po ng Tagalog. Tumpak na tumpak po. So, kahina-hinalang. Kahina-hinalang lalaki. So, des kahina-hinalang lalaki. Hay, ayashi otoko. Or, maaari po natin sabihin na fushinsha. Fushinsha. Ganito po siya kung isulat. Sandali po. Okay lang kayang tinuturuan po ng advance. Baka malito kayo. Fushinsha. Pero pag sa tingin niyo po, hindi niyo po siya kailangan isaulo ngayon, kahit wag niyo po isaulo. Ano lang po to, para lang po to sa sa dagdag kaalaman po. Ano po? So, ang advance po ng ayashi otoko is fushinsha. Kahina-hinalang lalaki. Or, ito po, tao na po dito, Kasi, yung siya po ay stands for, tao. Ito pong siya. Yung fushin is kahina-hinala po siya. Fushin siya, kahina-hinalang tao. So, it doesn't matter kung lalaki ba siya or babae. Yun po ang kahina-hinala. Yung siya po man ba? Tao nga siya pero yung kanji niya iba, no? So. Nani siya. So, des. Lagi pong lumalabas po ang siya. Pag meron po kayong nakitang siya, ibig pong sabihin, tao po yun. Like, isa. Tao po ang tinutukoy dito, doktor na tao. Kasi yung doktor lang po, hindi tao, as in yung doktor, yung profession po, ishi. Ishi po, profession. Ito po, yung tao na, yung doktor na mismo. Ano po? Yung po ang pagkakaiba nila. Marami po kasi nalilito dyan eh. Hi. Viewers. Konbanwa. 102 viewers po. Maraming salamat po sa inyong participate po. Kung gusto mo, yoroshiku onegai itashimasu. At 16K na rin po next natin. Maraming salamat po. Ang bilis po natin mag 100 viewers po today. Akala ko po, mga 9 p.m. pa lang. Hai. Ronald-san, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, mata, nochihodo yoroshiku onegai shimasu. Hai. Meron pa po tayong vocabulary na nantitira. At ipaparecite po natin kung maaari kay Christopher-san. Yoroshiku onegai shimasu. Ronald-san, ayan, nakamute na po siya. Yoroshiku onegai shimasu, Christopher-san. Konbanwa po. Konbanwa. First time niyo po? Opo, nanonood ako minsan. Ako Pero first time kong sumali sa sa group.
Na ano. Kinakabahan po kayo? Opo. Wag na po kayong kabahan. Si Inday rin lagi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Tao lang tayo, di ba po? Hi, Sige daijoubu po. desu yo. Hi, so, ang first vocabulary yung i-recite niyo po ay, 恐ろしい事件。 Hi, osoroshi jiken. Ano po ang jiken? 事件、hindi ko po alam. Parang, Incident? incident. Hi, incidente or incident in English po. Or pwede rin pong case. Hi. Pwede rin pong event. Hi. Pwede rin pong situation. Iba-iba po ang meaning po niya. Ano po? So, sa Tagalog, maaari pong pangyayari. Ano po? Ano naman pong osoroshi? 恐ろしい、parang terrible. Yung osoroshi is from the word of kowai. 怖い。怖いっていう言葉なんですよ、この漢字は。 Parang Hi. nakakatakot na Nakakatakot mga na? insidente. So, des. So, in Tagalog is, tulad po na nasabi nyo, nakakatakot na insidente. Osoroshi jiken desu ne. Hi. So, next po. Sabita, hocho. Hi. Ano pong hocho? Hocho. Nakakatakot naman mga word natin ngayon. Parang first time ko po na-encounter. Pag nagluluto po kayo at nagkakat po kayo, ano pong ginagamit nyo? Pangkat sa pagluto. Kutsilyo po. So, des. Hocho wa kutsilyo po. Knife? Knife mo matabit ka na. Pag sinabi po kasing knife, yun po yung more Kato ka on, na? hi, ano po siya, pag sinabi po knife, ang unang papasok po sa isip ng, ng native Japanese, yung pangkat po ng steak. Yung po ang knife. Hi, pero kung yung tao ay mahilig mag-camping, syempre meron po silang knowledge na gumagamit po ng knife na yung knife talaga na tulad po sa Amerika po, ano po yung English na knife. Hi. Pero kung hindi po sila yung mga yung usual lang pong mga native Japanese, pag sinabi pong knife, ang unang papasok po sa image po nila is knife na pangkat ng tinapay o kaya naman pangkat ng steak po. Hi. So, pag sinabi pong hocho, yun po ay kutsilyo talaga. Hi. So, ano po ang sabita? Sabita parang kalawang. Yung kalawang So, na sabi kutsilyo. is kalawang. Hi. Kaya pag sinabi pong sabita hocho, ano po siya? Parang nangangalawang na kutsilyo. Hi. So, desu ne. Kinakalawang ba? Hi. Sabita is Kutsilyo kinalawang. kinakalawang. Hi. Kaya sabita hocho wa kutsilyong kinalawang. Hi. Dito po sabita po siya, So, ano naman po ang sabiru? Ang sabiru, kinakalawang. Kanina po kinakalawang na po. Sabiru, parang nangalawang. Nangalawang o kaya kakalawangin. Kakalawangin po. Opo. Hi. So, ang pagkakaiba po ng sabita at sabiru ay kung isa ba po siyang Past tense. transitive, hindi po, transitive or intransitive. Hi. Parehas po silang ito po, past tense na po talaga siya. Opo, sabitan. Yung sabiru po, maaari pong kumbaga mangyayari pa lang po siya. Pero yung sabita, ibig po sabihin, pwede pong hindi niya sinasadyang mangyari yun. So, kumbaga, Reference. pwede pong naturally nangyari yan. Ano po? Hi. Okay po. Sige, ikimashou. Ano po ang salitang? Surudoy. Hi. Surudoi wa nan desu ka? Surudoy. Hindi ko po alam. Ano yung surudoy? Surudoy. Meron po tayo sa Ofa? baba. Tama po yung mga mga sagot po nila. Parang Hindi ko lang po alam kung anong mahait. Sharp. Opo, sharp. Matalas. Matulis. Matulis. Hi. So,
So des. At meron pa po siyang ibang meaning. Ano pa po? Magiging matalas po siya kung sasabihin surudoy hocho. Magiging matalas po siya kung surudoy hocho. Ngayon, pag sinabi pong surudoy hito, iba na po ang meaning niya. Parang matalas ang isip, mga ganyan. Ano pong gusto niyo po sabihin po sa matalas ang isip? Yung maalam. Pwede na rin po. Hay, yung surudoy po, kung hindi po matalim, malakas ang instinct. So, halimbawa, may lumalapit sa inyong tao, tapos hindi nagbabait-baitan lang po sila sa inyo, pero alam nyo na iba yung gusto niya sa inyo. So, surudoy kayong tao kasi nararamdaman nyo yun. Na nagpa-plastic lang siya. Ganyan po, ano po. Ngayon, ang kabaliktaran po ng surudoy is Niboy. niboy des. Ano po ang niboy? Parang mapurol. So, des, mapurol at yung isa naman po, kung sa tao po siya gagamitin, yung surudoy is malakas ang instinct. Ngayon, pag niboy naman po sa tao gagamitin, Mahina ang isip. tsika. Pag sinabi po mahinang isip, parang labas po is, Katangawaray. parang bobo. hindi naman bobo ang niboy. For example po, meron sa inyong lumalapit na babae, nagpaparamdam, pero hindi nyo magets na may gusto pala siya sa inyo. Ano po ang tawag po sa, na yan? Tawag sila, sa pagkataong yun. Pwede rin manhid, pero medyo, pag sinabi po kasi manhid, parang parang wala siyang nararamdaman. Hindi naman totaling wala silang nararamdaman, kundi medyo, parang, kung in other word in Japanese is utoy. Walang pake. Hindi rin walang pake. So, mahina makiramdam. Dagusan ka na. Hay. So, desu ne. Mahina ang pakiramdam niya o kaya naman mahina ang instinct niya. Hay. Ganyan po. Mahirap po, Hay. So, pag sinabi naman pong Noroy kuruma. hay. Noroy kuruma. Ano pong kuruma? Kuruma yung sasakyan. Noroy wa? Noroy yung pwedeng sakyan na, di ba noroy is, Meron pong nakasagot. sasakay? May nakasagot po. Sina, Mahina sasakyan? hindi po. Sina Bonita-san, Marie-san, Romo-san. Tama po ang mga sagot po nila. Si Noe-san din po, tama. Mabagal? Hay, mabagal na sasakyan. Hay, noroy kuruma. Mabagal na sasakyan. Noroy. Guys, ingat po tayo sa pag-pronounce po natin. Minsan po yung noroy, binabasa po ng nuruy. Iba po ang noroy sa nuruy. Pag sinabi pong nuruy, maligam, kumbaga hindi na rin siya maligam-gam parang medyo, from mainit, na siya, medyo lumamig-lamig na siya. Nuruy na po ang tawag doon. Po? Hi. So, ingat po tayo sa pronunciation. Noroy. N-O. N-O. No. Noroy. Hindi po N-U. Hi. Noroy. N-O po Noroy. tayo. N-O. Hindi po N-U. N-U, iba na po ang meaning nun. Po? Hi. Tsugi ikimashou. Anzen na basyo. Hi. Ano po ang basyo? Kung alam nyo po, go na po tayo. Andyan na basyo. Yung safety na place. So, safety na place po. Po? So, in Tagalog po, Ligtas na lugar. ligtas na lugar. Hi. So, pag sinabi naman pong, bigla lumabas. Wag. Hindi ko po nabasa na medyo madilim na, na lugar. Nabasa nyo. Hi. Basahin ko na Siguray. doon.
Usugurai. Sugaray basyo. Usugurai basyo. Yung madilim na lugar. Madilim na lugar, pero hindi po as in madilim. Medyo madilim po. Kasi ang kuray, ito pong kuray yun. guray po dito, from the word of kuray. Pag Kuray. sinabi pong kuray is madilim. Ngayon, pag sinabi pong, ito pong, kanji na to is usoy. Kumbaga, Parang medyo madilim. so, medyo madilim lang po Medyo siya. madilim na lugar. Hi. Medyo madilim na lugar. Nabasa nyo? Huh? Sabi ganun. Hi, usuguray basyo. Medyo madilim na Medyo madilim na lugar. lugar. Hi. Sige, ikimasu. Last nyo pong i-recite. Mabushi akari. Mabushi akari. Parang nakakasilaw Nakakasilaw na? na sunrise. Sunrays. Hindi po siya sun. Akari. Akari. Hindi rin po siya akari. ilaw. Lamp. Si San. Si San Satsu-san. Lamp, parang Ano ba yung akari? Si Rainbow Star Sun din po. Tama po. Si Kagawad Sun din po. Tama. Si Noe Sun din po. Tama. Yeah. Si Light? QQ Sun po. Hindi po light. Light po kasi ilaw na po yun eh. Pero kung English, pwede po siguro light. Hay. Ang tamang sagot po ay liwanag. Hay. なので、眩しい明かりと言ったら、ano po siya Nakakasilaw na liwanag. So, des, nakakasilaw na liwanag, pero hindi naman siya panot. Joke lang yun. Hay, nakakasilaw na liwanag. Yun. Hay. So, hanggang dito na muna po ang ating vocabulary with Christopher San. Thank Maraming you po. salamat po. Mata yoroshiku Susunod onegaishimasu. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.